Magandang hapon. Ito na naman si Marzolo ang pagbabalik. Siyempre pag-usapan po na naman natin, meron tayong pag-uusapan, meron tayong papanoodin na isang talakayan o isang interview na kung saan sinabi ng palasyo na si VP Sara daw ay isang, failure or sa Tagalog kamalian, kabiguan. So napakasakit po 'yun para kay VP Sara, eh, 'no? So hindi lang po kay VP Sara ang feedback nun, pati sa taong bayan napakasakit ho, na yung nagmamahal sa mga Duterte, nagmamahal kay VP Sara, maging sila din po ay nasasaktan sa sinabi ng gano'n ng palasyo. Samantala kung, tutuusin na si VP Sara hindi naman nagsasalita ng mga masasama laban sa mga Marcoses, nagsabi lang siya nung pinagbantaan talaga yung buhay ni VP Sara. So, nung sinabi ng palasyo na failure daw, ito ang naging tugon ni VP Sara patungkol dun sa sinabi ng ano, ng palasyo. At take note, mayroon siyang ibinulgar dito, no? Meron siyang ibinulgar na ngayon lang natin malalaman, ngayon lang natin maririnig at mapapanood na nung na-interview siya kamakailan lang a few days ago, ah, tungkol to sa pagre-resign niya pagre-resign niya yung naghain siya ng, ah, unforgettable, resignation. Ano ba yun? Unprovocable? Ano ba yun? Ang tawag dun? Basta yun na yun. So ito, panoorin po natin, irrevocable, resignation. So, ibig sabihin po ng irrevocable, hindi na mababawi, hindi na maibabalik, at hindi na wala na makakapagpigil. So, ayan po yung sinabi ni VP Sara, pero ito yung nakapagbigay sa atin ng highlights, no, nung sinabi na may binunyag talaga si VP Sara patungkol dito kay Bongbong Marcos, na kung kaya pala nung nakarang election is, kahit gaano kalayo yung location ng kanilang, partido, is talagang pumupunta talaga 'to si si Bongbong Marcos. Dahil dito pala, tingnan mo, panoorin niyo po. Eto, teka, okey, play. Hindi ko maintindihan saan nanggagaling yung total failure ako as a Department of Education Feeling mo Secretary. total failure? Kasi iba yung actions ni BBM noong ako ay nag-tender ng resignation. Ang sabi ng total failure is, wala talagang nagawa kahit ano, o kahit ano man, basta anumang bagay, basta total failure ka. Yung pinaka-ano na talaga, sophisticated na mabibitaw ng isang tao, na failure talaga yung isang tao, yun talaga yung ano. Tama ba ako? Baka mali ako, correct me if I'm wrong, ha? Kung maalala ninyo, that was June 19, 2024. It was a Wednesday. Matagal ko na pinag-isipan yung pagre-resign. Inisip ko na kapag mag-resign ako, habang nasa administration ako, inaatake ako. Pag nag-resign ako, dodoble yung atake sa akin. Posibleng mag-file ng impeachment case sa akin dahil September 2023 pa lang pinag-uusapan na yon. So, matagal ko na hawak-hawak yung resignation letter na yun. Matagal akong pabalik-balik sa Malacanang, pero hindi ko talaga pa naibigay. Pero nung June 19, 2024, dun ko na isip na yun ang Mga kaibigan, mga kababayan, na napapansin nyo kay Bibi Sara, kahit sabihan siya ng mga bad words, is, napaka-blooming pa rin, napakaganda pa rin. Chill lang, parang hindi siya apektado. Pero pag yung mga administrasyon is sabihan mo ng mga ganito, umapangit sila. pinakatamang panahon na Hoy, ibigay ko na yung hindi yan sa ano, irrevocable papatawa lang resignation ako. ko. Kasi merong meeting sa Alam mo, mga babayan, no, mga kaibigan, no, napakasakit po sa damdamin yung sabihan ka ng palasyo mismo nagsabi na total failure ka sa yung, panunungkulan as chief ng DepEd.
So, ano ibig sabihin ng total failure? Talagang ibig sabihin nun talagang wala kang nagawa. Binigay sa'yo yung posisyon, wala kang ginawa, wala kang nagawa at nakasuhan ka pa ng, impeachment. So, mga kababayan, tayo na po bahala mag-isip, sa nagmamahal kay VP Sara, sa mga Duterte. Tayo na po bahala mag-isip na kung papaniwalaan ba natin ang sinasabi ng palasyo na total failure daw si VP Sara. Pero para sa akin naman po talaga, naging failure lang dahil sa ginawa nila, ha. Pero yung ginagawa ni Sara hindi yung total failure, talagang may gagawin talaga siya, may gagawin talaga siya. Yun nga lang is, napapaligiran siya ng mga crooks, napapaligiran siya ng mga buwetre, so kaya ito pinorsige niya, she forced to resign na ayaw niya na talaga manungkulan. Inalok daw siya ni Bongbong Marcos sa any position ng government, pero sabi niya pagod na siya, ayaw ko na talaga. Kaya ito ang, naging tugon niya 'no, pakinggan po natin. Malacanang about opening of classes na hindi naman dapat na umaabot sa level ng Pangulo pero meeting ko no para sa kung kailan magbubukas ang klase. So after nung meeting, mag-request ako kay President Marcos if I can have a few minutes of his time. Meron lang ako ibigay sa kanya na sulat. So ang ginawa niya, sinabi niya, so ano kasi yon? Meron silang reception area, tapos papasok ka sa isang room. Doon sa room, doon ginagawa yung meetings nila. Merong conference table. Tapos pinapasok niya ako sa isa pang room doon sa loob. Nagmuka siyang office na may table, may office table, may lounge, merong living room. Doon niya ako dinala. Meron pa isang conference table. So, tinanong pa nga niya ako hindi ka pa nakapasok dito? Sabi ko, hindi. First time ko ito nakapasok dito. Tapos nagkwento pa siya na, nung panahon ng tatay ko, ito parang kung saan nag-gather ang mga tao. Tapos, gusto niya daw yung view na yon doon, kaya ginawa niyang office. Sabi ko, okay. Gumanon lang ako. And then, sinabi ko na sa kanya, may dala ako na letter, ibibigay ko sa'yo. Tapos, binigay ko sa kanya. And then, nung pinasa na niya, ang sabi niya, why? Why? Tanong siya sa akin, bakit? Tapos sinabi ko sa kanya, ayoko na pag-usapan kung bakit ako mag-resign. Para sa akin ba, kailangan pa ba itanong yun? Hindi mo ba nakikita kung ano yung ginagawa ninyo sa akin? Parang hindi naman ako masokista na aatakihin ninyo ako nang aatakihin habang nagtatrabaho ako para sa inyo, and to think na the Department of Education was the department that was delivering results sa administration. So hindi na ako sabi ko ayaw kong pag-usapan. And then sabi niya, he tried to ask me to stay. Tapos sabi ko, ayoko na. And then, ang sunod niyang ginawa, inofera niya ako, may gusto ka ba na posisyon? Sabi ko, wala akong gustong posisyon. Tapos, ang sunod niyang sinabi sa akin, pwede ka bang tumulong sa midterm elections para sa mga senators? Sabi niya, kasi di ba yung hugpong. So ayun na nga po sinabi ni Bongbong Marcos 'no, kay VP Sara na, "Puwede ka bang tumulong sa midterm eleksyon?" Tungkol sa senatorial nga po yung, alyansa 'no. Pero hindi pumayag si Sara, 'no, dahil, alam niya na binubudol na naman siya. Bukod sa budol, ginagamit siya, tapos tatraidorin na naman. So, katulad yan yung ginawa niya sa nakipag-alyansa siya kay Marcos na na maging vice. Sa halip na maging presidente si Inday Sara is, nagpaubaya na lang siya kay Marcos
at si Marcos na lang yung nagpresidente. Yan po sa sinabi ni Chubby Chingson, eh, 'no. Tuwang-tuwa daw po si Marcos na hindi tatakbo si Sara as president. Kaya nag-vice na lang si Sara, kaya tuwang-tuwa 'tong si Bongbong Marcos. So ngayon, sabi ni Bongbong Marcos inaalok daw siya, ito lately lang ano, inaalok daw siya maging, katulong dun sa, campaign ng Senatorial Alyansa. Pero hindi pumayag si Bongbong Marcos dahil alam ni Sara, tumatakbo sa utak ni Sara na napaka-traitor po nitong tao na 'to, ba't ako tutulong? So, diyan mo talaga maano na si Sara talaga mahal ng bayan, eh, 'no? Kasi kung talagang si Bongbong Marcos is, hitik sa kanya ang mga tao, ba't niya aalukin si Sara na tumulong dun sa alyansa, 'di ba? Hitik talaga sa mga tao, gusto ng mga tao, ba't niya aalukin, 'di ba? So, ibig sabihin inalok niya si Sara, talagang si Sara talaga yung, ano talaga sa masa, 'no? Pakituloy natin, 'no? Ng pagbabago, kasali naman yun sa unit team noon. Gumanon siya. Sabi ko, hindi ko, pag-iisipan ko, pero wala pa akong plano para sa 2025 midterm elections ng senators. So, clearly, lahat ng attempts niya to make me reconsider my resignation, na sinabi niya, magstay lang ako as Department Secretary o DepEd, na sinabi niya, gusto ko bang lumipat sa ibang posisyon, sabihin ko daw sa kanya, na sinabi niya, pwede ba akong tumulong sa midterm elections ng 2025. So, hindi iyon actions ng taong tumitingin as failure ako. Nestor, ano ang naging reaksyon ng So, ayan po yung naging payag ni VP Sara, eh, 'no? Yan po yung naging payag ni VP Sara patungkol dun sa sinabi ng palasyo na siya daw is total failure as a chief ng DepEd. So, kayo na po bahalang umusga kung kailan na napakasakit po para kay VP Sara. Hindi lang po kay VP Sara ang, feedback nun, pati sa taong bayan na nagmamahal kay VP Sara, sa mga diehard supporter ng Duterte. Sa sinabing yun ng palasyo is, napakasakit po nun. Pero laban lang VP Sara, 'no? Maraming tao, maraming, mamamayang Pilipino nakasuporta sa likod mo. Kaya hindi tayo titigil. Kahit ano man ang gawin nilang hakbang, gumamit man sila ng bilyones na pera, basta laban lang dahil, pasasampat, mapupunta ka rin sa pedestal ng, hindi mo naman inaasam. Inaasam mo lang yan dahil sa taong bayan, dahil gusto mo nga ng pagbabago, gusto mo nga ng, ah, magbago ang Pilipinas, mawala ang mga mga failure, ika nga. So, napakarami. Kung failure lang din naman ang pag-uusapan, ikumpara mo kay Duterte at kay Bongbong Marcos, napakarami pong failure ang administrasyong Marcos. So, yun lamang po. Dito na naman po si Marsolo. Yun lamang po ang aking naging tugon. Ito naman po si Marsolo nagsasabi sa inyo magandang hapon. At babu! Yeah!